Pinas, binasura yung claim ng China na sila ang nagmamay-ari ng West Philippine Sea. Pero what's new? Lagi naman natin itong naririnig. Pero still, ang China pa rin ang naroon sa West Philippine Sea. But before we continue our discussion, mga kaistorya, please subscribe on my YouTube channel. Please the subscribe button and also the notification bell. Alright, and you can also follow my FB page and TikTok account, Mag-Istorya Info Vlog. So yun nga, muli nagkaroon ng balita, binasura ng Pilipinas ang claim ng China sa West Philippine Sea. Kasi yung China, meron silang tinatawag na claim on historic rights. Kaya nga tinatawag nila yung South China Sea. Dahil historically, sila yung nagmamay-ari. Yung tinatawag na, yung sinasabing Baho de Masinloc and the Kalayaan Island, which that comprise the West Philippine Sea, yun ang inaangkin ng China na sa kanila yon based on history. But our Department of Foreign Affairs said na it was baseless and misleading. Dahil hindi talaga, kung ang Pilipinas ang magsasabi, hindi talaga pagmamay-ari ng China yan. Sa Pilipinas yan. Based on the 2016 Arbitral Award ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na talagang inacknowledge na hindi sa China yon, kundi sa Pilipinas yung West Philippine Sea. At maging sa yung tinatawag na administrative maps of the Philippines, yung lumang mapa, na during pa sa Spanish colonial period, in 1734 indicates na yung 1734 Murillo Velarde map of the Philippines talagang nandoon. Kung titingnan, yung West Philippine Sea, yung island na yan, yung dagat na yan ay talagang pagmamay-ari ng Pilipinas. You know what, mga kaistorya, kung ang pagbabasihan po ay ang mga legal na dokumento, marami pong maipapakita ang Pilipinas na tayo ang nagmamay-ari sa dagat na yan, yung West Philippine Sea na yan. Pero kahit na isang library pa na dokumento ang i-present natin sa mundo or sa United Nations, ang tanong ko lang dyan, mga kaistorya, paano kung hindi talaga papayag ang China? Paano kung hindi nila tatanggapin yung mga legal documents na yan? Hindi sila makikinig sa United Nations at sa ibang pang mga bansa na, oy Pilipinas, ibigay mo na yung West Philippine Sea sa, sorry. Oy China, ibigay mo na yung West Philippine Sea sa Pilipinas. Silang nagmamay-ari niyan. Paano kung hindi talaga papayag ang China? Okay, we will make a protest, one protest for another. Paano hindi pa rin papayag yung China, mga kaistorya? Anong gagawin natin? Makikipagyera tayo? Mas malaking problema yon. Ako naniniwala, hindi giyera ang solusyon dyan sa West Philippine Sea. Kahit na sabihing papanig pa sa atin ang Amerika, Europa, Britanya at iba pang mga malalaking bansa, hindi ako papayag na gigirahin natin ang China. Kasi tingnan mo yung Ukraine. Ano na nangyari sa Ukraine ngayon? Sirang-sira na yung bansa nila dahil binobomba ng Russia. Nasaan yung sinasabing tutulong ng mga bansa? At kahit sabihin pa natin tutulong ang mga bansa, kapag kagyera marami pa ring mamamatay. Marami pa ring magbubuwis ng buhay. Maraming mga istrukturang masisira. Masisira pati ang ating ekonomiya. So erase na yung gera na yan. For me, hindi gera ang solusyon. Ang nakikita ko, sa akin lang naman ito, I'm not an expert, I'm just expressing myself. Talagang doon pa rin ako sa peaceful negotiation. Doon pa rin ako sa pag-uusap. Baka pwedeng makonsider na makonvince natin ang China na wag na tayong magtalo kung sino ang may-ari niyan, wag na tayong mag-away, kundi mag-collab na lang tayo, parang mga vloggers, mag-collab na lang tayo. Diba, mag-collab na lang tayo. Yung tinatawag na joint exploration. Saan tayo pwedeng magtagpo?
Instead na aangkinin mo yan, aangkinin ko to, walang katapusang pagtatalo, walang katapusang pag-aaway, let's stop that argument and let's start business. Kasi sabi nila marami daw mapapakinabangan dyan. So mag-uusap na lang yung China at Pilipinas, sila lang mag-uusap, wala nang makikimarites, sila lang mag-uusap at they will meet halfway kung papaano na yung dalawang bansa na yan ay makikinabang dyan sa West Philippine Sea. Ang termino ko dyan ay joint exploration. Yung hatian sa kita o hatian sa makukuha, depende na yan sa pag-uusap. Kung gusto ng China na makalamang sila ng konti, so be it. Huwag namang masyadong malaking lamang. Siguro kahit mga 60-40 or 70-30. Kung may mga joint exploration dyan, mostly ang mga equipment na gagamitin galing naman sa China eh. So, yun lang ang nakita kong paraan dyan. Joint exploration. At least, kung yun ang magiging option natin, ang great challenge na lang natin is paano natin ma-convince yung China to collab with them. Makikinabang sila, makikinabang din tayo, masaya sila, masaya tayo, happy all. Di ba? Walang problema. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel. Click that subscribe button for more informative topics na pag-uusapan natin dito sa ating channel. And also follow my FB page, Mag-Istoreta, Infovlogs, FB page and TikTok account. Thank you so much and see you next topic.